Ito, kakapasok lang na balita. Ito na yung hinihintay po natin na ang sabi ni Rimulya ay mag-apply daw siya bilang ombudsman. Dito po sa post po ng North Central Luzon News Media, si SOG Jesus Crispin Rimulya nakapagsumiti na ng aplikasyon bilang ombudsman sa Judicial and Bar Council. Pero ang sabi po ng dalawang magaling na abogado, ito daw si Rimulya ay hindi pwedeng maging ombudsman. Ano kaya yung mga dahilan? O ito, unahin po natin kay Attorney Panelo kung ano yung dahilan, kung bakit hindi talaga siya pwede dyan. Naku, nag-apply na ngayon. Biyernes. Yung sigaw kaya ng karamihan na si Rowena Guanzon, mag-apply kaya yun? O ito po, panoorin po muna natin yung dahilan po ni Attorney Panelo kung bakit nila nasasabing hindi talaga pwede itong si Rimulya na maging ombudsman. Ito ang video. Si Rimulya maging ombudsman kasi mga ginawa niya, nilabag niya karapatan ni Buloy, ni Montag, ni Debes, ni Presidente Duterte. Yun patunay na hindi siya magiging patas bilang ombudsman. Kailangan sa ombudsman na independence of mind, integridad, at mahusay. Sumusunod sa batas, yung ginagamit ng batas para iharas ng mga tao karaban sa politika. Di ba pwede? O ayan, hindi daw magiging patas itong si Boying Rimulya kung magiging ombudsman. At kung ano po yung nakikita natin na itong nakaraan, kung ano yung ginawa niya kay Pastor Kibuloy, kay Tatay Digong, at kung yung kay Bantag, at kung kanino pa, ay yan yung isang dahilan kung bakit daw na hindi siya pwedeng maging ombudsman. Pero ang tanong dito, sino kaya ang pipiliin ni Dunyor? Kasi bandang uli, si Dunyor din po yung magdidesisyon kung sino yung gawing ombudsman. Yun ang mahirap ngayon. Pag nagkatotoo yan na si Rimulya kung yung maging ombudsman, hanggang aabot yan hanggang 2028. Aabot yan hanggang maging Pangulo si VP Sara Duterte, siya yung ombudsman. Maging patas kaya siya? O dito muna tayo kay Attorney Topacio. Isang dahilan din daw na hindi pwedeng maging ombudsman itong si Boying Rimulya. Eto, ang sabi niya. Ano yung mga reaction ng netizen? Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mo, ombudsman. Anong gagawin nun? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Yeah. Huwag naman, anak ng pating naman. Di ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Sino mag-appoint sa kanya? Siya mismo? Sa sarili Hindi, niya? dahil sa JDC, yung presidente mag-appoint, kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman, si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi. Nag-appoint sa kanya? Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Galing Sa sa- judiciary, Ganun dapat. neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected Yes. na maestrado. Totoo. Pambihira, di ba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga Bago ito kita nyo kung gaano ka-ipokrito ito mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na ombudsman kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. Bago ngayon gagayahin nyo. Dito po kung gaano katigas sa mga pagmumukha niyan. Freysinet. Ano yung Freysinet? Hindi po. Prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Paggawa ng flyover, makikita mo may tatak. Freysinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, gano'ng katigas ang pagmumukha nito. Talagang Freysinet Republic na tayo. Ang titigas na mawukan. Ang titigas. Ang titigas daw ng mga mukha. Ayan, ayun po yan kay Attorney Topacio. Ewan ko lang kung sino yung ibang mga nag-apply pa dyan po sa bilang ombudsman. Baka naman kahit sino dyan, basta wag naman itong si Rimulya. Ito opinion ko lang Sa tingin ko, malapit talaga sa katotohanan na siya ang maging ombudsman. Ayun nga kay Attorney Topacio, ayan, kapala na ng mukha. Pag makapal ang mukha, may magagawa pa ba tayo? Hindi naman tayo pwedeng magreklamo kung yan yung pipiliin nila. Pero halata naman, hindi magiging patas. Yun ang mahirap dito. Kagaya niyan, may mga issue pa na kaso dito, kaso doon, reklamo doon. Pagdating dyan sa ombudsman, paano pa maniniwala ang taong bayan
pagdating sa desisyon ng ombudsman kung si Remulla kung yung nandyan. Itong dalawang abogado na to ay nakikita po nila kung anong dahilan kung dapat na makarating ito kay Dunyor. Dunyor, baka naman may ibang nag-apply dyan. Yun na lang, maliban dito, lalong masisira ka dito Dunyor. Yung trust rating mo, pababa ng pababa. Sana all. Baka dahil dito, mawalan lalo ng tiwala sa inyo, yung taong bayan. Sabi po ni Distance Sky, lagi niyong tandaan mga kababayan, walang gamot sa makapal ang mukha. Oo nga naman, pag makapal talaga yung pagmumukha nila, wala na tayong magagawa. Sa ngayon kasi hindi po natin alam kung sino-sino yung ibang nag-apply. Pero sana, subukan pa rin ni Rowena Guanzon na mag-apply. Para ganito kasi yan, pag nag-apply ngayong araw si Rowena Guanzon, ay pwedeng ikumpara yan ng mga tao kung sino talaga yung karapat-dapat at matalino at may paninindigan pagdating dyan sa pagiging ombudsman. Para makumpara naman, may kumbaga may pantapat ba kung sino yung pagpipilian, di ba? Kayo, okay lang ba sa inyo na itong si Boying Remulla ang magiging ombudsman? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.